Lalo pa at parating na ang budget hearing, so tamang-tamang venue dahil tatanong din naman namin, no? Makatitiyak siya na muli nating itatanong pa rin, no? Dahil hindi pa rin nasasagot ano ba talaga ang nangyari at paano ginastos yung 612.5 million total na confidential funds. Hindi titigil ang ilang kongresista sa issue ng maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte kahit na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment at inarchive ito ng Senado. Kaya naman sa gagawing deliberasyon sa panukalang pambansang pondo ng 2026 sa Kamara, uungkatin uli ang issue. Hamon ng makabayan lawmakers kay VP Sara, sagutin na ang matagal na nilang tinatanong kung papaano ginamit ang daang milyong pisong halaga ng confidential funds. Biglang sabi niya, gustong-gusto na raw niyang mailabas yung ebidensya ng prosecution at ebidensya ng defense. Sa totoo lang, wala namang pumipigil kay Vice President na ilabas na yung kanyang depensa. No, whether sa press con, pwede niyang ilabas yan, and most definitely dito sa Kongreso. Lalo pa at parating na ang budget hearing. Sakali namang magkaroon na ng final ruling ang Korte Suprema at panatilihin ang desisyong unconstitutional ng Articles of Impeachment, handa ang makabayan lawmakers na mag-endorso ng panibagong impeachment complaint sa susunod na taon. Sa ilalim ng impeachment ruling ng Korte Suprema, ang February 6, 2026 ang katapusan ng one-year period kung kailan maaaring maihain ang panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon naman sa isa pang miyembro ng minority bloc, titimbangin nito kung susuportahan ba o hindi ang isang panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara sa susunod na taon. We will see the merits of the impeachment case. And if we see and if we deem na dapat itong suportahan, of course, we will support it. Samantala, umaasa pa rin sina House Deputy Speakers La Union Representative Paulo Ortega at Zambales Representative Jay Kong Hoon na babalik ta rin ng Korte Suprema ang impeachment ruling nito at bibigyang daan ng isang impeachment trial ni Vice President Sara. Subalit kung mananatili ang desisyon ng Supreme Court, kinakailangan talakayin ng Kamara kung papaano ipopursue ang accountability sa Vice Presidente pagkatapos ng February 6, 2026 ayon kay Congressman Ortega. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.